Miksi-miksi. Kaya mo. Bigay na bigay. Diba? Hello po. Kasi nga, Am I audible po? kita ko ba yung dyan? Hindi na. Hello guys. Kinatan. Sumba, tayo sumba. Balas. Tapos sumba po sana. May mga nila. Ang tanong din lang. Saan? Kapanday dala eh. Kaya alam minus ko na. Nangyari na kami. Pwede man ko binigay. Joshua. Sabi ko. Yeah. So hello guys, good morning. Kumusta naman kayo? By the way, my name is Reden Mercado and I will be the one uh, teaching you all about the simple curves. Hindi naman simple curves lang. All about the curves sa ating survey. So, sige, I think we should start. Of course, we will start with the very simple, simple curves, the very humble, simple curves. Ayan. So, guys, if you have questions, don't hesitate, no? So, dito lang sa chat para talagang alam natin ano na nasusundan mo. So, if you have questions, para hindi tayo pabalik-balik siguro din. Ayan. Um, you can just ask dito sa ating chat. Tama ba? Or we have your Q&A. Ayan, sa chat na lang siguro. So, pwede naman sa akin lang, mababasa naman natin yan. So anyway, sige, we will be starting our lesson today. So, pagdating natin ng curves, so syempre surveying, medyo nagtra-transition din siya sa transportation. So these curves are actually what you are observing na siguro sa ating mga daan. So we have two kinds, parang dalawang categories siya. So one being yung horizontal curves. So kung saan part si si simple curves, ayan. So ang ibig sabihin lang ng horizontal curve, yung pagliko nyo to the left, to the right, ayan, mga ganyan. So yung pagliko ninyo, horizontally, not, on a level ground, for example, pagliliko kayong ganyan, yan. Yun ang mga horizontal curves. And later, in this meeting, matuturo din naman natin the other type, which is our vertical curves. So kung mapapansin nyo sa daan, hindi lang naman kayo lumilikong pa ganyan. Yung mga curves natin dyan, hindi lang horizontal. Meron din yung meron pataas, pababa. So normally sa bridges, di ba? May mga pataas na ganyan. May mga pababang ganyan. So those are your uh, vertical curves naman na tinatawag dito. So syempre, sometimes they are in combination with each other. So pero dito sa discussion natin, syempre, hahatiin natin sila. So the first part of our meeting will be about your horizontal curves. So the very humble, sabi natin kanina, the simple curves. Ayan. Ang gagawin natin, syempre, we need to um, understand yung concepts behind dito sa figure natin. So, nakuha lang natin sa internet. So, anyway, so, iisa-isahin natin ito, no? So, kasi for our horizontal curves, the simple curves ang talagang kailangan fully grasp para kasi pagdating yun ng compound curves, reverse curves, kasama na rin sa spiral curves. Yun nga lang medyo iba yung analysis doon. Pero still, meron pa rin tayo ditong incorporation ng simple curves. So puro lang yan simple curves. Kumbaga, siya yung foundation of all the other curves. So dito tayo mag-focus ng mabuti, no? So sige, let's start um, uh, dissecting no itong ating figure. So when we say simple curves, so this is just actually an analysis ng ng length of arc or ng mga arc ng circle. So if you have here your circle, so if you have here a circle, so for example lang naman, so if this is your circle, ang mga simple arc nyo ay yung mga nandito lang. Tama ba?
So simple arcs are just circular arcs. Nasundan ba? So pag i-analyze mo na yan, ibig sabihin, analysis lang pala ito ng circle din, no? So partly, so we have concepts din mamaya na ma-encounter that use the circle theorems. So sige, isa-isay natin. So ito na yun. So ayan, this is your simple curve. So it's just actually part of a circle, no? So ayan. So nakapag-refresh na ba kayo sa ating ano? Tama ba? Meron ba kayong mga geometry? Yan. So anyway, isa-isahin na natin. So sige, let's start first kung paano nga ba nagle-layout ng simple curve or parang kumbaga kailan kinakailangan ng simple curve. So para maintindihan natin ano itong back tangent, ano itong forward tangent. So if you have two roads na magi-intersect ng ganyan, tapos gusto nyo silang i-connect, so, hindi naman siguro maganda na yung design mo in 90-degree angle yan. Tama ba? So, ano yun? Yung mga vehicle ba, gaganyan. Tapos, lili kong ganyan, is gaganyan. So, we need to ensure yung smooth na pagliko papunta doon sa papunta doon sa ano sa susunod na road for example. So yung dalawang roads na pinagdudugtong ninyo are actually represented by the tangents. So kung ano yung nakikita niyong tangents yan, ayan oh. Yan. So this is actually your road, your road. So ayan. And if you are to lay out your simple curves, yung mismong curve dyan sa analysis nyo, ay ilalagay nyo or lalagay nyo doon sa may center line. So kung ito yung road, yung back tangent, nandoon sa gitna niya. Sundan ba? So yun na. So this is the first road that you need to connect with this other road. So nandito na yung isa pang road. And these roads will be connected by your simple curves. Kasi sabi nga natin, hindi naman maganda kung ang design mo is gaganyan siya. Ba? Hindi naman maganda na gaganito yung, diba, gaganyan siya. Yung andar ng sasakyan mo. So, yan ay palilikuhin na lang ng smooth. So, this is to ensure a smooth transition of your uh, or from one road to another. Na-imagine ba? So, yun lang. So, to connect these two roads, yun nga, one way is to use a simple curve na lang. So, ibig sabihin, parang meron pa lang length of arc na ilalagay dyan to connect the two roads. So, sabi natin, the roads that will be connected will be represented by the tangents. So, yung back tangent, syempre yan yung isang curve ninyo. So, kaisan kayo mag-design. So, ganito na lang kasi ang under na lang for example natin pag ganito. So, pag sinabing back tangent, so when we say back tangent, siya yung nandito sa may PC point. So, di ba kung naalala ninyo yung parts of our simple curves, yung PC is the beginning of the simple curve. So, doon mag start yung kurbada natin dyan sa analysis, no? Sa analysis. So, meron tayo ditong back tangent. Yung back tangent, ulitin natin, the tangent line that passes through the PC point. So, next, i-connect mo, i-extend mo ulit itong forward tangent naman. So, ano yung forward tangent? Kung saan pupunta yung curve ninyong road. So, the road that will be at the end of the simple curve, yun yung magsaserve as your forward tangent naman. So, okay, malilito doon kasi minsan binibigay lang. The back tangent grade is ganito. The forward tangent grade is ganyan. So at least we know where the back tangent is and where your forward tangent is. So parang ganon. So sige, since we know already the two roads and the two tangent lines, kasi yun lang din yung road, sabi natin kanina, paulit-ulit. So pero, the next thing to know is yung point of intersection. Yan. So, syempre, pag diniretso mo lang yan, so there will come a time, since hindi naman sila parallel, there will come a time that they will intersect. So the point where it will intersect, yung dalawang tangents na yun, is what we call your point of intersection. Ayan. So the point of intersection, si PI yan. So, ayan. So, next. So, para ma-drawing yun na, ito maglagay lang kayo ng ganyan. So, di ba, kapag meron tayong tangent line, so huwag nyo kakalimutan yun, no? Any curve. So, for example, dalawang points. Tapos, pagdudugtungin nyo ng curve. Yan. So, ang una nyo gagawin, kunin nyo yung tangent line dyan, kunin nyo yung tangent line dyan.
So kung saan nag-intersect yung tangent line, yun yung point of intersection, yun yung nandito kanina. Tama ba? Tama ba? Nasusundan ba? So, huwag niyo kakalimutan, no? Any curve, kahit hindi yan simple curve, kahit anong degree pa ng curve yan. So as long as you are to connect two points using a curve, ang always napupuntahan ng curve kung saan, kasi instead of straight line, di ba? Instead of straight line, kukurba yan. So dalawa ang pwedeng curvature niya. Pwedeng pa ganyan, pwedeng pa ganito. So para malaman mo kung ano yung tama sa kanilang dalawa, just get kung ano yung slope, di ba? Or yung tangent line basically. So kung saan nag-intersect yung tangent line, doon kukurba ang ating curves. Alam niyo ba 'yun? So yan, applicable yan pagdating nyo ng moment diagram, shear diagram. Di ba? Si shear, siya yung slope lang ng moment diagram. So kung hindi nyo alam kung pa ganyan yung moment diagram or pa ganyan, check the slope. Tama. So anyway, we're just sharing lang concepts sa ating curves. So since nabanggit na rin natin si curves, sabi rin natin kanina that simple curves are a section of your circle lang naman. So tignan natin yung properties ng circle. So if this is your circle, tapos andito yung back tangent, sorry. Tapos andito yung forward tangent. Yan. Ganyan. So sabihin natin, yan yung back tangent, ito. And then this will be our forward tangent. So ibig sabihin, our simple curve here, ganito yung itsura niya. So from the point of tangency, yan na yung PC. Tapos gaganyan lang siya hanggang doon kay PT. Yan. So ito na yung simple curve ninyo. So this will be at the midpoint or at the center line of your curved road na ngayon. So, kaya natin drawing sa circle yan kasi gagamit tayo ng isang circular theorem. So, syempre no, para back up naman yung mga tinuturo natin dito by your theorems or your laws. So, meron tayong circle theorem kung naalala ninyo na if you have two tangent lines na syempre no, tangent doon sa iisang circle. So, isang circle lang naman pinanggalingan nyo. So, pag yan ay nag-meet outside the circle, at a certain point of intersection. Yan. So, ang nabuo ninyo dyan na distance, so ganito kasi yun. So, para madali na lang natin alalahanin. So, pag meron kang intersection dyan, ito, yung tangent distance na yan, or yung length ng line na ito, is always equal to the length of the line na ito. So, hanggang saan yung line? Hanggang sa point of intersection. So, this line, yan, will always be of the same length as this one. So yun yung tinatawag natin na tangent-tangent since these are your tangent distances, no? Tangent-tangent theorem. Tama ba? Alam niyo ba yun? Si tangent-tangent theorem. So this is just to prove that this tangent distance, kaya t lang yan, tapos t rin naman yung nandito, no? So kasi yung tangent distance na ito will always, take note always yung clue, yung keyword natin dyan, be equal to this distance. So that is by your tangent-tangent theorem para sa ating circle. So ayan. So syempre, kailangan alam natin yung mga formulas pa natin dito. So sige, isa-isahin muna natin yung yung parts ng ating simple curve. So meron na tayong back tangent, meron na tayong tangent distance. So yung back tangent, yun lang yung line na nagre-represent nung unang road, forward tangent yung pangalawang road. Tapos yung tangent distance from PC to PI na lang yun, so para hindi kayo nalilito. From PC, kasi yan yung point of intersection na natin sa circle, ito siya, hanggang PI. And from PI to PT, parehas yan ng distance. Palagi. For a simple curve na iisa lang, syempre. So ano pa? So syempre, we have here your length of the mismong curve. Yan. So the length of the curve of the spiral curve. So pag tinanong dyan, what is the length of the curve? What is the length of hindi spiral curve? Simple curve muna tayo. Ito yung tinutukoy dyan. So sige, kuha tayo ng isang formula kaagad no, para dyan sa length ng spiral curve na yan.
So pagdating natin so alisin ko lang to. So ano lang naman to, just for evidence or backing up yung concepts natin. So anyway, so for the length of the curve, so if we are to go back to your geometry, yan, so, siguro very familiar na tayo, no? So meron tayong formula ng length of arc, ano ulit yun? Alam niyo po ba guys, yung formula ng length of arc. So yun yung normally, no, ang notation kasi or ang symbol na ginagamit for the length of arc would be S. So kung naalala niyo si S equal to R theta, yan na yung gagamitin nating formula para dito sa ating length of the simple curve. So S being the distance or the length mismo ng curve. So instead of S, palitan natin yan ng L. So yan yung length ng curve. So instead of R, R pa rin. Kasi syempre, yung R, yun yung radius ng circle. No? Ito yung radius ng circle pala. So sige, yun muna. So this will be the radius of the circle. Yan. R na pinanggalingan ng ating simple curve. So saan nyo itong simple curve na circle, yun yung radius na kailangan nyo makuha. So dito sa figure, no, mukha siyang square pero hindi yan square. Hindi yan palaging square. So mas less common nga na square yan. So mukha lang siyang square pero this is actually hindi square, no? Yeah. So hindi siya square. So not necessarily all the time square yan. So mukha lang, so, pero hindi siya. So anyway, so for the theta, so kung naalala niyo yung formula, if this is your arc, ito yung S, ito yung R, yung theta is yung subtended angle ng ating arc towards the center of the circle. Tama ba? So kunin nyo lang yung central angle, yun na yung theta. Yun nga lang, huwag nyo kakalimutan, if sa isang formula, meron kayong angle na involved, tapos wala siya sa loob ng trigonometric function. So wala siya sa loob ng sine, wala siya sa loob ng cosine, tangent, or any other trigo functions, yung angle na yun should always be, di ba? R theta yan, in radian units. So huwag niyo kakalimutan, kapag ang angle ay parang stand-alone, wala siya sa loob ng trigo function, pag gagamitin nyo na, always naka-radian units dapat siya. So this time, instead of having it as theta, mamaya na tayo mag-theta, ang gamitin na natin yung notation natin for your di ba? For your simple curve. So ah yung ating simple curve na ngayon dito, ang central angle niya para hindi makakalito. Ito, this is your I. Yan. So this is your I. Nasundan ba? So yung I dyan, tumutukoy doon sa central angle. So ibig sabihin, meron na tayo ditong R times yung central angle I. Yun nga lang, kailangan i-convert into radians. So normally, pagdating natin sa simple curves, meron tayong I na binibigay or central angle. Ayan. Yun yung, yun din ito actually. So mamaya explain natin kung bakit yan din siya. So, ano siya? Ano siya? Wait lang. Ano na yung, nasa na ako? Yung I. So yung I, kailangan i-convert pa into radians. So meron tayong times pi, 'di ba? Kasi naka-degrees 'yan. Kung naka-degrees 'yan, convert natin into radians. So meron tayong pi rad is to 180 degrees. So para ma-cancel out yung degrees to. Nasundan ba? So ito na, isang formula nyo na 'yan para sa ating simple curve. So, iniisa-isa natin yung simple curve, no? Kasi ito lang din naman yung analysis natin for the other horizontal curves na meron tayo. So, ayan. So, next, kuha na tayo ng iba. So, yung green line na nakikita natin here, ito. So, this one. So, this is
So kung babalikin natin yung circle, so kapag kumuha ka ng isang line segment inside the circle, na yung ends niya ay nasa circumference. Di ba circumference ng circle si PC, pati si PT. So pag kumuha ka ng straight line segment na, no? Inside the circle that has an end end points on the circumference, ang tawag natin doon ay chord. So kapag kinuha the length of the long chord, yan. So ito na yung tinutukoy doon. Ayan. So this line, so kayong malilito dyan, no, LC na lang tayo yung gagamitin natin. So LC, LC over 2. Ganito na lang. Ngayon, bakit siya over 2? Bakit nahati? Kasi yung LC from PC to PT using the straight line. Yun yung LC natin. So, ibig sabihin ng LC ulit, length of the long chord. So, chord distance, kumbaga. So, yun nga lang, dito sa figure, no, meron kasi tayong isa pang line dito. So, nung inintroduce na natin yung line na yan, so sige, sabihin natin this line. This is actually still a radius, di ba? From center hanggang sa may middle or hindi yan. Center hanggang dito sa may circumference, always radius yan. So ano ang isa pang concept behind your circle? So sabi natin, pagdating natin sa circle, kapag meron kang pag meron kang chord, sabi natin ganyan. Tapos, meron kang radius na nag-pass through that chord at perpendicular angle. Yeah. So, at an perpendicular angle, so ang nangyari dyan, yung radius, hinati niya yung chord. So, kaya dito sa ating figure, LC over 2 yan. Kasi, we always know that this is always a right triangle. Right angle, hindi right triangle. So, this is always 90 degrees. So, yung chord, tapos yung radius sa gitna. Take note sa gitna yan, no? Kaya M yan, kasi ito yung middle, gitna ng ating simple curve. So para malaman mong gitna yan, kailangan pag diniretso mong ganyan, tatama siya sa PI. So dun ka na sa gitna napunta pag ganun. Nasundan ba? So take note sa simple curve lang yan. So pag diniretso mong ganyan, yan na yung PI natin. Nasundan ba? Okay. So ayan. So ganyan na lang. So meron na tayong um, length of the long chord. So next, kunin naman natin ano itong small letter m. So the small letter m, yan lang yung tinatawag natin na middle ordinate. So pag sinabing middle ordinate, ito lang yon. So ano yon? The distance sa may midpoint ng ating curve, take note yung curve na ganun, and sa midpoint din ng chord. So yung distance na yun yung middle ordinate natin. Nasunod ba? Yun yung middle ordinate. So ito. Yan ang middle ordinate natin dito. Palitan nga natin. Yan. So yan ang middle ordinate. So and then when we extended yung ating radius up to the PI, yung distance na ito, yan naman yung tinatawag natin na external distance E. Masunod ba? External distance E. So yun lang yung different parts ng ating simple curve naman. So syempre itong r minus m, radius kasi itong buo, minus mo na lang si m. So ayan. So sige, ganito muna. So mag-focus tayo sa mga triangles. Syempre nagbigay na natin lahat ng parts ng ating simple curve. Bigay na natin yung formulas, no? So punta tayo sa formulas. So yun pala, no? Hindi ko pa pala nasabi. Na-explain. So yung I dito, siya lang din yung I dyan, by geometry yan, no? So by geometry. So yeah. So sige. So basta kung ano yung angle dito sa center, yun din yung angle dyan. So pag ito ang binigay,
yun na din yung nandito. So yun na lang, huwag nyo na lang kalimutan yun, no? Kasi medyo nakakalito yung derivation. Pero still, geometry lang naman yun. So, yeah. Basta ganun na lang. So meron tayong I dito and I dyan. Nandyan pa ba kayo? So, magtanong kayo, no? So, para ano. So, dito, kung naalala nyo yung, ano, yung ibang references kasi, yung, hindi ko lang sure sa inyo din. Pero, sa amin, ang daming binigay na formulas, kung naalala ninyo. So, may formula para sa external distance, may formula para sa tangent, iba rin yung formula para sa radius, mga ganun. Tama ba? So, dito, para madali, bibigyan ko kayo ng ano, ng parang mnemonics ba? So, actually, hindi naman ako very big fan of mnemonics. Pero nung tinuro sa akin itong nung kaibigan, very ano siya, tumatak siya. So, I think effective itong ano no. So, yun din ang ginagawa ko pag tinuturo ko yung itong simple curves natin. So, ang mnemonics natin, meron tayong ito muna. So, dalawang set yun. So, meron tayong ganito na, dito na lang. So, meron tayong tore, rore, tapos si tor. So, si tore, si rore, tapos si tor. Ayan. Ano po yung meaning ng capital M? Yun lang yung middle. Gitna lang yan. So actually wala na, hindi naman talaga yan standard na ano na point. So midpoint lang yan kumbaga ng curve natin na ito, no? So siya lang yung middle, gitna ng ating simple curve. So malalaman yung gitna yan ulit kapag in-extend ninyo yung or pag kinonect nyo itong center hanggang kay PI, kung ano yung nadaan ng point sa may curve, yun ang gitna. Yan ang gitna natin. Diyan. So anyway, so going back to our mnemonics. Yan. So, huwag nyo nang kakalimutan. Tore, rore, tor. So, i-analyze natin saan galing yan. So, ito, may isa pa mamaya. No? So, yung tore, rore, tor, hanapin natin kasi galing lang yan sa isang right triangle. So, lahat ng mga formulas na binigay noon na tigi-isa, no? Tigi-isa, pwede nyo nang magamit lahat dito sa mga set na ibibigay natin. No? So, para hindi kayo mahirapan mag-memorize. So, tsaka kung nakalimutan nyo man, at least alam ninyong i-relate sa mga right triangle. Kasi yung mga formula na yon, ano yan, dinerive lang galing dito sa figure natin. So, hanapin natin yung unang right triangle kung saan nakuha itong tori-roritor. So, yung tori-roritor, galing yan sa right triangle na ito. Yan. So, dito muna tayo sa naka-highlight. Kung titignan ninyo yung tore, rore, tor, ibig sabihin lang ng T, yun yung tangent distance na ito. No? Yun yung tangent distance na ito. So, kung anong ibig sabihin ng R, syempre yan yung radius natin ng simple curve. So, ano yung ibig sabihin natin ng E? Syempre yun yung external distance naman ninyo. So, yun lang naman yung tatlo no, na na-relate dito sa ating right triangle. Now, bakit dito sa figure pinakita na right triangle? And always ba na right yung ating angle dito sa may PC? So, take note that if another concept sa ating circle. Sige, dito. So if we have here a certain radius ng circle, syempre, tapos nandito yung point kung saan nag-end yung radius na yan, tapos merong tangent line na dumaan dyan, ibig sabihin, line that passes through the circle at one point. So if that point is yung pinagdulo, yung dulo ng ating radius, nasundan ba? This is always a right angle. So, huwag niyo kakalimutan yan, property yan ng circle ninyo. So, radius tas tangent, always yan at right angles with each other. So, the same thing is true pagdating natin sa radius na ito tapos sa chord na yan. Right angles din yan para ito kalahati ng long chord, ito kalahati ng long chord. Nasundan ba? So, pag sinabing long chord, chord from PC to PP lang yan. So anyway, so we know already that this is a right angle. So right angle na yan dito. So anyway, ito naman siya. Yan. So since this is a right angle,
pwede tayong gumamit ng SOHCAHTOA dito. Tama ba? SOHCAHTOA dito. So doon galing actually si Torreroretor. So yung SOHCAHTOA natin, ilagay muna natin dito, sine. So punta muna tayo sa sine. So meron tayong, ito na lang, sine of I over 2, cosine of I over 2, and the tangent of I over 2. Ayan. So, ayan. So, ang una nyo gagawin para magamit nyo si mnemonics, lagyan nyo muna ng sine, cosine, and tangent. So, in that specific arrangement. So, sine, cosine, tangent. So, tapos, doon na applicable to. So, ito na yung sine of I over 2, cosine, ito na yung tangent of I over 2. Ngayon, bakit I over 2? So kasi ang kinonsider lang natin yung kalahati, no? Yung kalahati ng ating simple curve. So itong right triangle, yan ay pertaining to half of the simple curve, no? So half of the properties, ibig sabihin, yung central angle din ninyo nahati sa dalawa. So pwedeng dito ka kumuha, pwede rin naman actually sa kabila, no? Pwede rin naman dito, same properties lang din naman yan. So, okay lang din naman na doon kayo kumuha. So, pero for the sake na meron kayong figure, dito na lang tayo sa naka-highlight muna. So, take note, ang angle na ito ngayon, yan. This is I over 2. Yan. Masyadong matingkad ata. Yan. So, I over 2. Huwag niyo kakalimutan. So, since this is your I over 2, nandito yung angle natin. Ano ang opposite side? Ito ang opposite side. Ano ang adjacent side? So pag sinabing adjacent, yung katabi. So alin ang adjacent side? Ito or ito? So syempre, ito na yun. So bakit ito? Kasi yung kadabing isa, ito, yan. Yan ay katapat na ng right angle. So pagkatapat ng right angle, this is your hypotenuse. Tama ba? So, ayan. So, meron na tayong label for the right triangle. So, una natin gawin, sine of this angle, meron kang opposite over hypotenuse. So, ano yon? Meron kang tangent over, hindi r minus m, no? Yung buong ito. So, yan yung buong hypotenuse nyo. So, ano yon? Isang buong r, tapos dadagdagan mo ng e. So, edi meron kang r plus e. Tama ba? So, meron ka ditong r plus e. So ano yung opposite? Yun yung tangent t over meron kang r plus e. Tama ba? Tama ba? So ano ngayon yun? So ito na yung tore ninyo. So ang ibig sabihin pala ng tore, tangent over r plus e. So pag r and e ang magkasama, r plus e yan. So paano nyo malalaman kung saan yung denominator, kung sinong nasa denominator, sinong nasa numerator? So ang kagandahan ng mnemonics nito, nahati na niya. So ano ba yung O na tinutukoy dyan sa mga ano? Ibig sabihin lang yan, over, no? So ibig sabihin, tangent over R and E. So ang problema nyo na lang dyan, kung anong operation itong R and E, kung addition ba or subtraction. So basta pag R and E, yan ay addition. Or tignan nyo na lang yung figure. So pag dudugtungin nyo kasi si R tapos si E. O edi meron ka ng isang formula, ba? So magagamit mo na yan kapag kailangan mo ng tangent, tas meron ka nito, or kailangan mo ng radius, tas meron ka nito, or kung ano pang nandyan. Tama ba? So edi meron ka ng tore. Edi Um, punta na tayo dun sa isa. So, tapos na tayo sa sine, kunin naman natin si cosine. So, since kompleto naman tayo ng sides dito. So, for the cosine, you're just going to get the adjacent, di ba? Ka. So, adjacent over the hypotenuse. So, ang adjacent natin dito, syempre,
yung nag-iisang radius na lang. Ito, isang radius lang siya. Yan yung adjacent natin. So, radius over, ano yung hypotenuse? Ganun pa rin. R plus E. So, siya na ngayon si Rore. So, radius over R, E. So, the operation between R and E, yan ay plus. So, radius over, kumbaga parang ganyan, R over RE. So, lagyan mo na lang ng plus. Yan. Ba? So, parang ganun. So, lastly, yung tor. So, this is to relate the tangent and the radius na lang. So, saan galing yun? The tangent of this angle, the opposite na tangent over the adjacent na R. Edi meron ka ng formula ulit. So I think this is familiar sa inyo kasi ito ay madali nang makita kung saan galing. So ito yung isang formula natin ng simple curve. Di ba may formula kayo noon? R tangent of I over 2. So dito lang galing yun. So at least meron ka ng mnemonics. So ang kagandahan nito, hindi lang pang isang, di ba? Hindi lang pang isang set yung sign ito, yung memorize nyo yan. So may isa pa. Yan. So ganun pa rin, ang sine I over 2, sine, cosine, tangent pa rin yan. So this time, hanapin natin yung isa pang right triangle na mabubuo natin dito. So alisin na natin to since tapos na tayong mag-analyze ng triangle na yan. Na-imagine nyo ba? Na-imagine nyo ba yun? So after nun, sige, huwag na lang nating alisin. Highlight na lang natin yung isa pa. So let's focus dito sa ating triangle naman na ito. Dito na lang para hindi nakakahilot sa kabila. So dito na lang tayo sa kabila. Yan. So dito tayo mag-analyze na lang muna. So the right angle here, anong sabi natin ulit kanina? Kapag meron kang radius na nag-bisect sa isang chord, ang angle between that radius and that bisected chord ay always right angle. So ito naman na yung right triangle natin dito. And this time, ito na yung I over 2. Ayan, nakalagay naman na pala dito. This is your I over. Tama ba? So, yan na yung I over 2 natin. So, if this is the angle, asa ng opposite side niya, ito. Ano ang adjacent side niya? Siyempre, yung hindi katapat ng right angle, ito. And our hypotenuse, ay, nambubura, is this one. Tama ba? So, the hypotenuse is this one. So, sige, gamitin natin ulit. So, since parehas na angle, in-equate ko na lang din siya dito. So, para di ba? Tore-rore-tor, tapos meron pa tayo dito. So, mamaya natin bigay. So, kunin muna natin. So, ano yung opposite? Yun yung LC over 2. So, meron tayong LC over 2. So, LC being, okay, malilito, no? Ang LC, length of chord. So, yung straight line from PC to PP. Pag L lang, yun ay length of the curve. So, from PC to PP, pero yung kurbadang daan na. So, yung mismong simple curve yun. So, anyway, so this is our opposite side, ito. Ang hypotenuse niya ito. So, meron tayong over R. So next, meron tayo ditong cosine. So pag sinabing cosine, adjacent. So yun yung R minus M. So bakit R minus M? So isang radius, bawasan mo ng middle ordinate. So yung small letter M, middle ordinate ang tawag dyan. So sige, lista na lang natin siguro later. So meron tayong R minus M over, meron tayo ditong R. Nasunod ba? So R minus M over R. So lastly, meron tayong tangent. So meron kang LC over 2 divided by R minus. So yan na. So meron ka ng set of formulas para sa ibang dami nang nandyan. So kung kailangan mo ng tangent, meron ka nito. Kung kailangan mo ng radius, ang dami, lahat yan. Kung kailangan mo ng LC, long chord, pwede yan, pwede ito.
So kung kailangan mo ng middle ordinate, itong dalawa. External distance, may dalawa ka ng formula. So meron ka pang I na pwedeng masolve kahit saan dyan. Tama ba? So at least, hindi ka na mahirapan. So ang maganda dito, madaling tandaan yung mnemonics niya. So for this column, this is your Torre-Roretor. Dito naman, pwede na nating sabihin si Halcor, Armor, tapos si Halcor M. Yan. So meron ka na. Torre-Roretor, and then Halcor, Armor, Halcor M, or Halcorm. So saan galing yan? Yan o, yung ha, ibig sabihin, half. Half of what? Half of the length of the chord. So half, yun yung LC over 2. So half of LC, kumbaga. So yung O, syempre over ang ibig sabihin ulit nun. Tapos R, meron kang radius na lang ulit. So the second, huwag nyo lang kakalimutan yung order, no? Kasi sine, cosine, tangent palagi yan. Tore, rore, tor, halcor, armor, halcor, M. So ayan. So armor, so huwag nyo lang kalimutan, R tapos M over R. So yung R and M, kailangan alam nyo na minus ang pagitan niya yan. No? So, kaya minsan kapag sinusulat ko, nakaganyan na siya. So, Halcor M. So, anyway, so, ayan, pwede nyo nang i-memorize ito as your formulas. So, hindi nyo na kailangan i-memorize yung formula para sa external distance, yung formula specific for middle ordinate, for LC, nandito na lahat yan. No? Nandito na lahat yan sa formulas na ito. So ano pa, yung natitirang formulas natin para makapag-solve na tayo. So meron pa tayong degree of curvature. So pagdating natin sa degree of curvature, ang kinukuha lang natin doon, gaano kalaki yung central angle that corresponds to one station. So yun lang yun. So same thing, ganito. May figure ata ako dito. Wait lang. So try ko lang hanapin. Parang may nakuha ko. Ito. Yan. So for our degree of curvature, lagay natin dito muna. So pag sinabing degree of curvature, ang ibig sabihin lang nun guys, no? Ang ibig sabihin lang nun, kung gaano kalaking angle yung nasa gitna, yung central angle, yung parang I, that corresponds to one station. So ang problema dito, kung ilan ang station, tama ba? Or kung ilan ang equivalent ng isang station. So for, yeah, na-imagine nyo. So, ah, sige, mamaya muna ito. Alisin muna natin tong blue. Dito muna tayo sa, dito muna tayo sa, yeah. So dito muna tayo sa ah, paglagay ng station sa mismong simple curve. So when it comes to the degree of curvature, we actually have two, no, methods. So yung isa, yung arc basis na tinatawag, yung isa, yung chord basis, which I think you are familiar naman kung ano yung mga yun. Tama ba? So, sige, isa-isahin natin. Doon muna tayo sa arc basis. Ayan. So pagdating natin sa arc basis, ang ibig sabihin lang nun, no? So may clue word naman na kayo doon. Arc, yung basis ninyo. So ibig sabihin, one station, no? Or kumbaga, ano yung degree of curvature ng ating simple curve if ang isang station ay measure nyo along the arc. So along the mismong simple curve. So ito yon yung representation ng arc basis, no? So ito ang representation ng arc basis. So ibig sabihin, kunin mo lang yung central angle. So kunin mo lang yung angle na nandito. Yun na yung degree of curvature ng ating simple curve using the arc basis. So using the arc basis. So ang problema dyan, kung ilan yung one station. So if you are using your system, SI units na lang. So if you are using SI units,
one station will always be, note natin dito. So one station ay for every 20 meters. Yan. So pagdating naman natin ng English system, one station is actually 100 feet. So pagdating natin dito sa exam, usually 20, no? Kasi yan ay naka SI units pagdating natin sa So sa yung future na ipapasa ninyong exam. Tama ba? So Corel pala tayo, no? So anyway, doon lang din naman ang ending natin. Magbo-board exam din naman. So anyway, sa board exam, commonly, naka 20 meters kasi commonly din, yan ay naka SI units tayo sa exam. So anyway, so sige, isolve na natin ulit. Since ang isang station, ibig sabihin lang nun, no, 20 meters yung length ng isang station kasi. So ano yung degree of curve natin if yung ating uh, length of arc, kumbaga. So yung L, ito, yung L natin, for example, is isa-set ninyong 20. So actually, yung formula na ito, applicable na rin siya para sa no, sa station or sa degree of curvature. So papalitan mo lang si I, gagawin mong degree of curvature. Kasi ang alam naman natin this time is si L. So ayan. So using yung S equal to R theta ulit, meron tayo ditong S, which we know already that this is 20 meters. I-equate na natin ito sa R times theta. Yan. So equate na natin sa radius. So kung alam nyo na yung radius of curvature, or the radius of the simple curve, multiply nyo na lang by the degree of the curve. So yun na yung central angle natin dito pagkadating ng isang station lang. So for every one station, ilang degree yun? Yun yung hinahanap natin. So degrees, degree of curvature. So normally, naka-degrees yan. So syempre, ayaw natin yan sa 'di ba ayaw natin yan sa formula kaya nga naka-pi rad tayo dito oh. So meron tayong conversion to. So same thing, ipa-pi rad din natin ito. 'Di ba parang ganun lang talaga sa length of curve. Kasi nga length of curve nga ito, yun nga lang for every one station. So yun lang pagkakaiba nila doon sa yung L natin ito. Kasi pang buong curve. So kapag degree of curvature ang tinatanong, pang isang station lang siya. So ayan. So simplifying, meron tayo ditong degree of curvature. Ito na lang. So meron tayong degree of curvature D. So huwag niyo kalimutan, naka-degrees na yan, no? Equal sa, so meron tayong, so cross-multiply mo na lang. Ito itaas mo, yung pi rad ibaba mo, tapos ibaba mo din si radius. So ilan yon? So let's try to solve. Meron tayong 20. So tapos, imumultiply natin si 180. So ito yun, no? Ilalagay natin sa taas. Di ba nasa baba siya? So tapos ito, cross-multiply niyo sa baba, kasama nung radius. So divide na lang din natin here si pi. Yan. So meron tayong 1145.916. So kung naalala nyo na, si 1145.916, di ba, galing lang pala siya dito. No? Galing lang pala siya sa ganitong solution. So saan ulit galing yung solution na yan? Galing lang sa concept ng length of arc, si r times theta. Lagay natin dito kung saan siya galing. So itong arc basis, galing lang yan sa S equal to r theta ulit. Siyempre, theta being in radian units. Nasunod ba? So yan na yung arc basis natin. Gusto niyo na ba mag-solve? So anyway, last naman na yung ating chord basis. So pag sinabing chord basis naman, sige, mag-blue naman tayo. So instead of having yung isang station doon sa mismong kurbada, nilalagay na natin siya doon sa may chord. Yan.
So, nasunod pa. So, meron tayo ditong chord basis na. So, ibig sabihin, ilalagay natin yung one station sa may mismong chord, yung straight line na from dito to dito. Tama ba? So, yan na. So, this is your chord basis. So, pagdating natin sa chord basis, so para ma-solve natin yung degree, yung D, yun lang din naman yung degree eh. Yung central angle na magko-correspond sa one station ng ating ah, curve, no? So, ayan. So, yun nga lang, yung stationing natin this time, nandoon sa may chord. So, pauli-uli. So, para ma-solve natin yan, uh, we need to use the same concept as yung kanina, no? So, yung nilagay natin or hinati natin yung chord into two. So, parang ito, analysis to ng LC. So, parang ito, analysis ng LC. So, alisin ko lang pala to. So, ayan. So, ito parang analysis ng LC naman. So, kanina analysis ng L, ngayon analysis ng LC. Yun nga lang, ayan. So, yung isa analysis ng L, ito. Ito naman analysis ng LC. So, alam natin kanina, sabi natin, by the concepts na ang ating circle, yung radius, kapag hinati niya, ayan, kapag hinati niya yung isang stage or yung isang chord, yan ay perpendicular with each other. So, meron tayong um, L over 2, LC over 2. Hindi na LC. So, kalahati ng station yan and kalahati ng isang station naman din dito. Tama ba? So, kalahati ng isang station din yung nandyan. So, we're going to focus on this right triangle. So, highlight lang natin siya. Yan. Yung right triangle na yan. So, considering that this is d over 2, so paano ulit siya naging d over 2? Kasi nga, kalahati ulit yan ng curve na ito. No? So, yung curve na yan, nahati ulit. Kasi di ba sabi natin, basta nahati niya itong LC, nahati niya na rin yung buong curve. So, pati yung angle dito. So, instead of having this as D, this is your D over 2. Nasundan ba? So, since kailangan natin dito i-relate yung isang station, kasi yun ang alam natin this time, ayan, no, either 20 meters or 100 feet, yan, i-relate na natin siya sa isa pa nating alam, which is yung radius. So ito, tapos yung angle na yan. So since right triangle, pili ka na lang sa SOHCAHTOA. So meron tayong opposite, tapos meron kang hypotenuse. So ano yon? Meron kang sine. So itong chord basis, galing pala yan sa right triangle na natin. Ayan. So hindi ko na lang alisin yung highlight dyan. So kunin natin si sine of D over 2. So yan ay, ayan. So, sine of d over 2, ano yung opposite guys? Meron tayong isang station. So, syempre, kunin na lang din natin yung naka-meters. So, kung hindi naman naka-meters guys, ulitin nyo lang yung ganitong solution, no? So, para hindi tayo nalilito. So, gusto lang natin kumuha ng formula para dun sa very common naman, no, na naka-SI units tayo. So, meron tayong kalahati ng isang station. So, ilan ba ang isang station? Sabi natin kanina, we have 20 meters. Kung yan ay, ba? So, we have 20 meters kung yan ay SI units. So, ayan. So, divided by yung radius natin. Kasi hypotenuse si radius. Ulit dito. Tama ba? So, yan na. So, meron na tayo ditong formula. Rearrange na lang natin. So, sine of d over 2. Or kung gusto nyong kunin si d, sige.
i-rearrange nyo na lang siya. So meron tayong arc sine 2, the arc sine of 10 over r. Or simply, mas madali kasing i-memorize to. Tama, or mas madaling intindihin to kesa i-memorize ito. So, pero syempre, kung kailangan nyo ng mismo, no? Yan na yung formula ninyo. So make sure nyo lang, since nag-arc sine kayo, naka-degree mode kayo para diretsyong degrees ang lalabas dyan. Nasunod ba? So huwag nyo lang kalimutan that R is in meters din dito. No? R, this is in meters din naman. So yan na. Yan na lahat ng formula natin for your for your simple curve. So huwag nyo lang kalimutan ito. So lagay na lang natin sa baba. Si Tore Roretor. Ayan. So, nagets ba? So anyway, mas mag-gets naman to if we have already uh, um, proceeded with the solving part, no? So dito na tayo sa situation 1. So sabi dito, madali pa naman, no? Kasi ito ay parang direct sub lang ata to. So basta alam mo yung formula. So anyway, basahin natin. So solve the following. Number 1, a 3-degree curve has an angle of intersection of 24 degrees. So pag sinabing angle of intersection, yun ito. Tama ba? Yun yung I na nandito. Pero sabi natin, yung I na yan is always the same as yung central angle I na rin natin dito. So, ang original talaga, intersection, kaya I. Yun nga lang, same naman siya dito by geometry. So, I na rin yung nilagay dyan. So, the central angle and the angle of intersection sa isang simple curve, take note, sa isang simple curve lang, yan ay uh, parehas, no? So, yan ay parehas. So, a 3-degree curve has an angle of intersection of 24 degrees. So, what is the length of the chord? Use chord basis. So, ang hinahanap, si LC, length of the long chord. So, ayan. So, pagdating nyo sa, siguro kung mag-solve na kayo, so ang magandang gawin no, isulat nyo kaagad yan. Si Tori Roritor, si Halcor Armor, Halcor M, plus yung iba pang formula na alam niyo. So, para hindi kayo nalilitong tignan, diba? So, pag may tinanong na, titignan nyo na lang siya kung saan yung mga involved na kailangan ninyong i-consider na formulas. Parang dito, kung ang hinahanap is LC, pwedeng ito, pwedeng ito. Kasi yun lang naman yung may LC dyan. Tama ba? So either si sine I over 2 equal to LC over 2 over R or tangent I over 2 equal to ganito na. So tignan natin yung ibang given. So ano ba yung mga given? So meron tayong 3-degree curve. Ibig sabihin ito yung D or the degree of curvature. Tama ba? So number 1, sabi pa dyan, an angle of intersection of 24 degrees. So yung 24 degrees na yan, yan yung I natin. So wala na tayong problema sa I. Ayan o, sin I over 2. So kahit saan, sin or tan, wala na tayong problema dyan. So ang problema na lang, yung mga nanditong kasama ng LC. So ito yung hinahanap, so okay lang na wala siya. So kailangan natin si R, masosolve ba siya? So masosolve siya using the given degree of curvature. Tama ba? So dito naman sa baba, LC, R na masosolve naman, sabi natin kanina. Yun nga lang, meron pang middle ordinate. Eh, hindi naman tinatanong din si middle ordinate. Tapos wala namang given. So, most likely, mas madaling gamitin yung una na lang. No? So, first thing to do is to solve for R pala. No? So, first thing to do, solve for R na lang tayo dito. So, copy. Crop na lang muna natin para hindi malayo yung solution. So, ayan. So, for number 1, meron tayong 3-degree curve. So, first thing to solve kapag binigay ka agad yung degree, solve nyo kaagad dyan si radius. No? Solve nyo kaagad dyan si radius of curvature natin. So, anyway, so
To solve for the radius of curvature, kailangan alam nyo kung anong basis tayo. Since nabanggit na chord basis, yung isang formula ang gagamitin ninyo. So ano ulit yon? D is equal to 2 arc sine of 10 over R. Yeah. So, yan yung formula nyo. So, pero mas maganda gamitin na lang natin yung isa kasi mag-shift solve tayo eh. So, para wala tayong problema sa loob, no? Kasi nasa loob yung radius. So, para ma-solve natin yung radius, gamitin natin, balik natin yung umpisa. 'Di ba? Si sine of d over 2 is equal to 10. Yan yung 1 half of 20. So, 10 divided by r. So, ayan. Nasundan ba? Nasundan ba? So, ganyan na lang. So, para mas madali, no? So, solve kasi natin dyan si R. Eh. So, cross-multiply na lang natin. Meron tayo ditong R equal to 10 all over sine of I, which is already given as 24. So, 24 degrees over 2 na lang siya. Tama ba? So, ilan mo na si R? So, try nyo makisolve guys no, para masanay kayo sa calculator. So, para ano na lang siya. Ano bang tawag dyan? Um, Parang magiging muscle memory. Gaganyan na kayo. So, maganda kasi pag sa exam, gamay nyo na yung calculator. So anyway, so meron tayong naka-degree mode naman dito. So 10 over sine of 12. So we have here 48.097. Okay, so siguro okay na ang 4 decimal places. Medyo accurate na rin siguro yan. So, after having been solved yung ating R, no? Solve na natin ngayon si LC kasi meron na tayo dito. Oh. LC over 2 over R. Meron ka rin namang I na binigay kanina din. So, solvable na siya, di ba? So, using yung Halcor sign of I. So, meron tayo dito. Sorry, wait lang. Nalito pa tayo. Wait lang guys. Ulitin natin. Hindi ito yun. Sabi ko na parang ang late naman ng radius of curvature. So ang nagamit kasi natin, this is I. Hindi naman I, this is D, the degree of curvature. So ang kailangan natin dyan, si 3 degrees. Ayan. So, so kung may mali guys, no, pwede nyo ding i-correct para mabilis din tayo. So anyway, ba't tayo magkakamali sa so as much as possible. So anyway, so ito ay dapat na 1.5. Sabi ko na parang ang liit ng radius of curvature. So anyway, meron tayo ditong 382.0155 meters. So yun din ba ang nakuha nyo guys? Ba't walang nagan? Anyway, so let's continue no. So habang so meron tayo ditong sine of I. So dito na yon. So a sine of I over 2. So lagay na lang natin yung formula. Is equal to Halcor. So 1 half of LC over R. So ano ang hinahanap? Si LC, meron na tayong I, meron na tayong R din na. Kakasolve lang natin kanina. So from this equation, meron tayong sine of 24 over 2 is equal to, no, kalahati ng LC. So LC over 2 divided by R. So ito yung na-solve natin kanina, 382.015. So are we clear guys? Yeah. So shift solve, makukuha na natin si LC. Or pwede nyo i-rearrange na lang. So meron kang 382.0155 sine of 12 times 2. So ayan. So meron tayo dito 158.85.
Wala, saan na yung green? Ito na nga lang. Nasundan ba? Clear ba yun, guys? So, or pwede yung i-shift solve kaya ninyo. Kung kaya ninyo perong i-simplify, mas maganda, simplified na lang. So, ayan. So, this is your number one pala. So, sige, continue natin. For number two. So, parehas lang naman sila. So, sabi dito, a 3-degree curve has an external distance of 853. So, ano ulit yung mga given dito? So, meron tayong degree of curvature. So, meron kang D. External distance. So, this is your E. Tama ba? Ngayon, ang tinatanong, what is the central angle? So what is the central angle given only the degree of curvature of the curve and then its external distance? So it is also noted here that we are to use your chord basis. So since na-solve naman na natin kanina, so sige, ulitin lang natin. So meron tayong sine of the degree of curvature over 2 equal to yung 1/2 ng isang station, di ba? We are using SI units ulit. So meron tayong naka-meters. So yan ay 10 meters over over R. So syempre, the same thing, R here would be 10. So actually, inulit lang natin ito. Inulit lang natin ito. So 10 over 3. So para-paras kasi sila ng degree of curvature. So actually, parang iisang curve lang ito. Binigay lang lahat ng mga ano. No? So anyway, ganito na lang para kunwari tigi-isa sila. So sine of 3 degrees over. So the radius here, so kahit di na natin isolve, yun na yun. 382.015 in meters na siya. So if we already have your radius, meron na tayong external distance din. So pwede na natin bang masolve si I? So check natin yung listahan nyo. Tama ba? So saan yung merong external distance? Saan yung merong radius? Saan yung merong I? So hanapin nyo dito sa table ninyo. So pwedeng itong dalawa. No? So pwedeng itong dalawa. So yun nga lang, hindi pa natin alam si tangent distance. So para hindi na natin siya i-solve, si cosine na lang gamitin. No? So si cosine na lang gagamitin natin dito. So using cosine of I over 2, so copy na lang natin yung formula din. So ano ulit yon? So tore, rore. So R over R tapos E. Tama ba? R over R tsaka E. So pag R and E, alam ninyo ng plus yan. No? So kasi idudugtong nyo si E dun sa R para sa hypotenuse. So yan na. So from here, substitute na natin yung ating values. So we have cosine of I over 2 is equal to yung R, yung na-solve natin, 382.0155 divided by R. So ulitin lang natin yun, 382.0155 plus the given external distance, 8.53. Yeah. So meron tayong 2. So pwede nyo namang i-shift solve. So para mabilis lang tayo, ganito na lang. Yeah. So we have here 23. Wala, nawawala. 0.993. So this is in degrees na kasi ito ay naka-degree mode. So yung calculator nyo, kung ano yung mode ng calculator nyo, yun yung masusunod sa units na lalabas sa angle na yun. So yun na. So answer here is B, 24. So highlight natin. Wag na kasi ano. Sige, highlight na lang natin. Nasunod ba? Ayan. So, sige.
continue lang natin para makarami tayo ngayong umaga. So kasi if we have extra time later, so pwede tayong magdagdag ng problems. So anyway, later, mag-ano rin pala tayo. So bukod sa curves, close traverse din tayo. So yun nga lang dun sa module na naibigay ko yata, hindi na edit. Na ulit yung sa unsymmetrical na situation. So anyway, so nandito naman sa dito sa dulo. Ala, nagulo-gulo na siya. So sige, ayusin na lang natin later. Yan. So last, so ulitin na lang natin. So Ah, same, no? 3-degree curve. So meron tayo ditong B has an angle of intersection. So bumalik si I. What is the tangent distance? So hinahanap na dito the tangent distance if we are to use your arc basis. So kung mapapansin nyo, binabanggit dito sa problem, use arc basis, use chord basis. So paano kapag walang nabanggit, guys? So paano pag walang nabanggit dyan? So kung wala ito, for example. So if ever, no? So ang default, ang default dyan is your arc basis. Hindi natin nalagay dito. So ang default is arc basis. Lagay ko na lang dito. So yan ang default natin here. Kasunod na. So anyway, nabanggit din naman dito that we are to use nga the arc basis. So makikita natin yung difference, no, between the two kasi same naman na degree of curvature pero magkaibang basis. So dito hindi na ito yung magiging radius nyo, no, kasi nga this is the radius when we are to consider your chord basis. So if one station, no, is applied dyan sa ating curve mismo, so ano naman daw yung radius ng ating curve. So yun na yung kukunin natin using yung formula. So yung 1145.916 na nakuha natin kanina, so yun lang yung binibigay usually kasi na formula sa atin. So pero galing lang naman siya. Kung gusto niyo ng exact, pwede niyo gamitin yung S equal to R theta. So syempre, dito na lang tayo kasi normally ito rin ang ginagamit natin. Kasi same lang din naman, halos same lang yan. So ilagay natin dito. Um, the degree of curvature is equal to 1145.916 over R. So, syempre, yung R ang kailangan natin this time. So, cross-multiply nyo na lang. So, R is equal to 1145.916 divided by D. So, dito, wag nyo nang i-convert yung D kasi yung conversion niya na isama na dito sa 1145. So, divided by 3 na lang yang. So, So, huwag nyo na i-convert yung 3 guys, no? Kasi yung conversion nandito na. So, 1145. So, meron tayong 1145.916 divided by 3. So, ayan. So, meron tayong 381.972 meters. Nasundan. Ganun lang, di ba? Very close, pero parang may around isang meter ng discrepancy from the other problem. So anyway, so meron tayo ditong radius of curvature na meron tayong I, which is the intersection angle. Kailangan natin si T. So anong gagawin? E di hanapin natin ulit dun sa set of formulas ninyo. So, yeah. So kung mag-exam na kayo, siguro, yung scratch paper nyo, ilagay nyo na yun. Ayun nga lang, baka akalain ko, di ko. So, memorize nyo na lang. Sine, cosine, tangent, tore, rore, tore. Isipin nyo, tore, wala kang external distance. Rore, ganun din. Tor, so yun, possible yun. Makuha, no? Si tangent kasi T over R lang naman yun. So ano yun? Nasa pangatlo. So tangent of I over 2. So ganun siya. So visualize nyo na lang dyan sa, sa harap nyo na ulit. Yan. Para kayo nagde-date change. Anyway, so lagay na lang natin dito the tangent of I over 2 is equal to, meron tayong T over R, si Tor, ay, so syempre, we need to solve for the tangent distance.
So cross multiply mo na lang. So R tangent of I over 2. Di ba formula yun kung naalala niyo? So yun yung madaling i-memorize na formula. So R tangent of I over 2. Yun yung, yun yung tangent. So anyway, so meron tayo ditong uh, R na na-solve 381.972. Multiply na lang natin si tangent of I. So we are given 23 degrees as your I. Yun nga lang, over 2 pa yan. So bakit may over 2? Kasi nga, kalahati ng curve yung pinanggalingan ng mga formula na yun. Yan, no? I over 2. Or ito. Nasundan ba? So I over 2. So yun na. So lagyan na lang natin dito times the tangent of 11.5. Joke lang. Tama pala. 77.713 in meters. So actually, may kulang pa tayo kanina, no? So yung mga tinuro natin kanina, yun yung mga normal lang, yung mga common lang na properties ng ating simple curve. So yun lang din naman nagamit natin here. So pagdating natin dito, yan, meron nang nababanggit dyan, no, na deflection angle. So gawin natin, singit natin ulit yung analysis for that. So, sige, dito na lang. Copy na lang natin ulit. Para hindi magulo. So, lagay natin dito yung other analysis pa. So, kung titignan niyo yung figure, ayan. So, kung titignan niyo yung figure, meron pa yung mga nandito. Meron pa yung mga nandito. Ayan. So, ano yung mga yan? No? So, isa-isahin natin. So, again, we have here your radius. We have here your radius. Siyempre, no? Center hanggang circumference yung dalawang yan. So, this is also your radius. Ngayon, this is a chord. Yun nga lang, this is not the long chord of the whole simple curve. So, yun nga lang, pero no, so huwag niyong kakalimutan guys, no. So, kapag nag-cut ka ng, kumbaga, pinutol mo yung simple curve natin yan into several components, hindi ba parehas straight, kumbaga, ano na lang. So, if we have here your simple, sige, dito na lang sa figure para mas makita ninyo. So, if we have here your simple curve, iba sabi natin yan ay galing sa isang circle. So ngayon, kung itong simple curve na ito, sabihin natin, hinati natin or inalis natin yung part na yan. Hindi ba simple curve pa rin naman ito? Kasi, di ba, yan ay lang from the section of that section ng circle lang. So parang isang section, tapos from that section, meron kang subsection. Tama, parang ganun. So yung subsection na yun, analysis pa rin yun ng simple curve. Kasi it is still cut from an original circle yan. Mas maliit nga lang kaysa doon sa unang simple curve ninyo. So, ang mariretain na properties dyan, parehas sila ng radius. So, kung ito na yung subsection na tinutukoy natin kumbaga, so hindi nakasama ito. Parehas pa rin sila ng radius kasi parehas ang pinanggalingan na circle. Ano pa? So, parehas sila ng wala na. Tama ba? Yun lang. Radius lang ang parehas sa kanila. Kasi, kailangan mo na mag-drawing ng tangent line dyan. So, kasi ito na yung back tangent, ito na yung forward tangent ninyo during that time. So, pero mamaya na lang yun. So, dito muna tayo sa focus natin ngayon dito. So, if you are to consider only this section, so kaya nasabi natin yun. So, if you are to consider only this section, ayan, and you have drawn already your chord that connects your first point and then the second point of that subsection, meron ka ng nabuong chord. Siyempre, no? So, yun yung chord ito. So, the angle, so yung kakalimutan yun, no? So, the angle between that chord and then yung tangent line ninyo
Yung ito, yung tangent line. Ito, yung tangent line na yan. So the angle between the chord that you have drawn and the tangent line, ito, yung angle na yan, yung theta dito sa figure, yan ang tinatawag natin na deflection angle. So pag sinabing deflection angle, from tangent doon sa isang point, papunta doon sa chord ninyo. So actually, hindi lang naman yan limited para sa mga subsection. So kahit yung original na section natin, meron yang ah, deflection angle. So ano yon? So pag kinonect mo na ito from PC to PT, hindi ba chord din yan? Di ba chord din yan? So kung chord yan, kunin mo yung angle niya with respect to your tangent line. So pwedeng yan. Pwede rin naman actually, no? So hindi naman limited na pang back tangent lang siya. Pwede rin siya sa forward tangent. Parehas lang yan. So kung ano yung angle dito, yun din naman actually yung angle dyan. Which is always, huwag yung kakalimutan, always half of the central angle that subtended the chord na yun. So kung yung long chord ang kinuha ninyo, itong mahabang chord from PC to PT. So asan ba yung subtended angle niya? Yung buong central angle ay. Tama ba? Yung buong central angle ay, yun ang nagsubtend sa chord na yan. So ang gagawin ninyo para makuha mo yung angle ng chord mismo din na yun, papunta sa isang tangent line, hahatiin mo na lang yan dyan. Nasundan ba? Hahatiin mo na lang yan dyan. So ilagay na lang natin dito yung concept. The central angle or the deflection angle is half, capital natin, of the central angle. So huwag niyo kakalimutan yan. By geometry din yan, no? So para mabilis na tayo. So by geometry, na-determine nila that the deflection angle, ano ulit yon? Yung chord hanggang sa, so basically, no, yung chord hanggang sa may tangent line. So chord hanggang tangent line, kahit saang tangent yan, back tangent man or forward tangent, parehas lang yun. So kaya kung titignan nyo, I over 2 rin ito kasi ito yung angle dito hanggang doon sa kabilang tangent naman. So yun nga lang, i-focus natin kasi normally kapag may mga deflection angle, hindi siya regarding sa long chord. Kasi madali na lang yun, hatiin mo lang ito, yun ang deflection angle dyan sa may long chord. Doon tayo sa mga mini chord, yung mga long chord ng ating subsection, yung mga mas maliliit na simple curve. So dito, ang ating analysis ngayon dyan, from this chord, yan, hanggang dito, ito na ngayon si deflection angle theta. So ito, yung theta dyan, sige, idugtong natin to. So yung theta na ito, yan na yung deflection angle. Sundan ba? So deflection angle theta. So ito yun. Is half the central angle. So kaya kung titignan nyo dito, oh, ang central angle nitong chord, yung buong chord, is itong 2 times t. So pag hinati mo yan, edi isang theta lang. Yun na yung deflection angle. So yun ang huwag niyong kakalimutan dito. Sunod ba? So the deflection angle theta, yan, is half the central angle. So yun lang naman yung kailangan yung tandaan ulit dito. And ang tawag naman dito, itong x, ito naman yung tinatawag natin na offset, no? Offset from the tangent. So, offset from the tangent, yan yun. So, pag sinabing offset, distance yan ng point na ito, yung magiging PT, no? So, kapag ito yung hinati ninyong, kung ito yung buo, tapos nag-consider ka lang ng maliit, kung saan nag-end yung chord na yun yung point na ito, for example. So, yung point na yan, pag kinuha mo ng offset, kuha ka lang ng perpendicular distance from the tangent line. So kahit hindi naman, usually naman, pwede ka naman kumuha sa gitna eh. So pag kumuha ka sa gitna, ang tangent offset mo, pag ganyan palit. Ang tangent offset mo dito, kapag lumagpas ka na sa gitna, nandito na yan. No? Yan na yung x. So kung saan siya malapit na tangent, yun na lang. Yun ang tangent offset.
or offset from the tangent, mga ganun. So, anyway, so, yun na. Yun lang yung additional natin na discussion regarding your simple curve. So, let's proceed with the problem. Meron tayo ditong situation number 2. So sabi dyan, the tangents of a simple curve have bearings of north 20 degrees east and north 80 degrees east respectively. So syempre, yung naunang nabanggit dyan, nabanggit naman respectively. So yung unang nabanggit dyan would be the bearing of our back tangent, and the second one would be the bearing of your forward tangent. So actually, pag may mga ganito, ang madali nyong makuha dyan, yung central angle, which is also the angle of intersection. Tama ba? So, i-drawing muna natin. Sabihin natin dito nag-start yung kanilang traverse. Yan. So, meron na tayong ano no, mga bearing-bearing pa dito. So, ito yung start ng ating traverse, which is, syempre, yan yung PC. Tama ba? Yan yung PC point na natin. Kasi, ayan. So, yan na yung, sige, mamaya na nga lang natin labelan. So, basta dyan nag-start yung traverse natin, tapos yung back tangent daw, meron tayong north 20 degrees east. So pag sinabing north 20 degrees east, so medyo ganito siya. Extend na lang natin, no? Extend na lang natin yan. So next, sabi dito, um, sige, maglagay na lang tayo ng ano, ng ending point. So siguro, after niyang i-measure yung tangent distance hanggang dito, yan. Papunta naman doon sa kabilang tangent, meron tayong north. Ayan. So papunta doon sa kabilang magiging parang tangent ninyo. Ayan. Meron tayong north 80 degrees. Ayan. North 80 degrees east. So north, wait lang. Masyadong OA yung ano. Ganito na lang. North 20 degrees east. So ang OA naman ng pagkakaganon niya. Ganyan na lang para ano. So and then, lagay natin dito si angle. Kasi yung 20 degrees, so huwag nyo kakalimutan kapag may bearing kayo, ang angle doon ay with respect to the vertical. So yung 20 degrees dyan, hindi ito. Kasi mukhang nandito yung 20 degrees kanina eh. Ito yung 20 degrees dyan. So from the north, measure ka ng 20 degrees towards the east. So from the north, measure ka ng 20 degrees towards the east. Di ba ganun basahin ang ganitong bearing? So north, measure ka 20 degrees towards the east. So ganito yun. So kanina kasi ang masyadong malapit dito. So baka kalain nyo ito yung 20. No, this is your 20 degree angle. So anyway, so going to our next tangent line. So meron tayong north 80 degrees naman. So dito tama yung kanina. So north, siguro mga ganyan na. 80 degrees, mga ganyan na siya. So north 80 degrees towards the east din naman siya. Ayan, north 80 degrees. So from the north, measure ka ng 80 degrees towards the east. So ito yung 80 degrees niya. Tama ba? So ito na yung 80 degrees natin. Ayan. So yan na yung dalawang tangent lines ng ating simple curve. So sabi dito, the radius of the curve is 200 meters. So the radius of the curve is 200 meters. So yan na. So hanggang sa mag-end na ito. So syempre, mas maganda, i-end natin siya dito na lang. So yan daw yung dalawang tangent natin dito. No? So sabihin natin ganyan yun. So dito, so since these are only your tangents, so hindi naman binanggit kung saan yung location ng simple curve dyan. So basta magta-touch yan pag ganito. No? So para makuha natin yung simple curve, ito na lang siya. Wait lang. Mag-measure na lang tayo ng equal points. Siguro sabihin natin nandito si PC, nandito si PT. So bakit tayo nag-measure ng equal? Kung gaano kalayo ito from this point, kasi ito yung parang naging point of intersection ng dalawa eh.
So, kung ano yung distance dito, dapat yun din yung distance dyan. Tama ba? So, para medyo accurate naman yung figure natin. Gaganyan siya. So, yan na yung simple curve natin. And if you are to check daw the radius of that curve, so ibig sabihin, perpendicular siya. Di ba? So, gaganyan siya. Perpendicular to our tangents yan. So, kailangan pag ito-drawing nyo, perpendicular yan na dalawa. So, yan na. So, may point of intersection naman na. So, ito na yung ating center. So, the radius daw is 200 meters. So, yan na. Yan na yung ating simple curve. Lakian na lang natin. Ayan. So, lakihan na lang natin siya. So, the first question here, compute the external distance. Siyempre, of this curve na lang siguro, no? So, compute the external distance. So, ano ulit yung external distance? So, i-connect mo muna si PC. So, asan na si PC this time? So, ito na siya. So, ito na si PC. Ito na si PT. Tama ba? Yan. And then, syempre, this would be your PI na. So, kung yan na pala yung PI, if we are to draw a line from PI hanggang dito sa center, ayan. Di ba sabi natin, yung dinaan ng point, ito yung gitna ng ating simple curve. And kung nandyan na yung gitna, yung distance ng gitnang point na yan hanggang kay PI, yun yung tinatawag nating external distance. Tama ba? So this is your external distance. So from this point to this point, yan yung external distance. Tama ba? So yan ang kailangan nating i-solve for number 4. So para ma-solve yun, alalahanin natin lahat ng formula. So syempre kailangan natin ng central angle dyan. So meron kayong sine, cosine, tangent kasi of I over 2. Tama ba? So meron tayo dito sine, cosine, tangent. So ano ulit yung mga formula na involving ang external distance? So nandiyan si Torre, Rore, Tor. So meron kang Torre. So ano yung mga nandoon? Sine of I over 2. Na-imagine nyo din ba? So anyway, kung di na-imagine, meron naman tayo ditong kodigo pa. So try nyo i-memorize ng Tori-Rori-Tor ganito para madali na. This is your sine, cosine, tangent. Siyempre, ng I over 2 lahat yan. No? So dito, Tore, meron ka bang tangent distance? Wala naman. Meron ka bang R? May binigay ng R. So kapag dating natin sa Rore, kayang-kaya natin kunin si radius, si E kasi meron tayong radius, tama ba? Tapos yung I, actually kapag may mga bearing na binigay yung tangent lengths, ano yun, no? Parang ang first thing to do is to solve for E galing doon sa mga angle na binigay na yun. So, sige, hanapin natin kung ano si I galing doon sa mga angle natin dito. Kasi pag meron na yung I, kukunin na lang natin si E using yung cosine of I over 2, si Rory. Tama ba? Si Rory nasa pangalawa. So, cosine I over 2 equal to R over R plus E. So, yun na yung Rory natin. Tama ba? So, to solve for your I, sabi natin yun lang yung angle of intersection between the back tangent and the forward tangent. So, pwede ba nating sabihin na si 80 na yun? Si 80 ba yun, guys? Hindi pa. Tama ba? So bakit hindi si 80? Kasi si 80, ang minimeasure niyang angle na yan hanggang dito sa ating, from the north hanggang dito sa ating forward tangent. E ang kailangan natin from the back tangent hanggang sa may forward tangent. So baka malito, no? So para hindi kayo nalilito, ang gawin ninyo palagi, if you are to draw your simple curve, always extend yung ating back tangent. Kasundan ba? Always extend yung ating back tangent naman. And by extending this back tangent, we can now see kung asaan yung mismong angle na kailangan ninyo. Kasunod ba? So kung mag-drawing kayo, no, kung kukunin ninyo yung
yung I using yung mga angle-angle. So make sure to extend the back tangent. So para kitang-kita ninyo what angle you are looking for. Tama ba? So ito, yung kailangan natin, ito si I. So to solve for I, angle analysis na lang ulit yan. So balik tayo dito. If this is 20 degrees, di ba? Yung line na yan. Eh ito, syempre ito yung vertical line ninyo. Vertical yan. So vertical tapos yung line na ito, 20 degrees in between dyan. So hanapin natin by vertical angles, nasaan si 20 degrees. So if this is 20, we know also that this is also 20. Di ba? From the vertical up to the line, from the vertical up to the line. So from the vertical up to the line, from the vertical up to the line naman dito. So yan ang magkaparehas ng angle. So ibig sabihin, this is also 20 degrees. Palitan natin. So this is also 20 degrees. And by virtue of your vertical angle, so dito na yun. Kung ito ay 20 degrees, ito at saka ito, 20 degrees din. Tama ba? So kung ano yung angle dito, tapos yung angle dyan, same na same yan. Kasi from the vertical up to the line, ulit siya. So actually, kung titignan ninyo, same na same naman siya dito. From the vertical up to the line, edi ganun din dapat dito. So kahit di nyo na dinaan dito, okay lang. Pero at least, mas maayos yung transition papunta sa angle na yun. No? So, we know that this is 20 degrees naman. So if this is 20 degrees, eh ito yung 80 degrees, we can just solve for I by subtracting the two. Tama ba? So 80 minus mo si 20, we have actually an I of 60 degrees. Tama ba? So we have an I of 60 degrees. Nasunod ba? So yun na pala yung I natin dito, 60 degrees. So, medyo malaki pala siya. No? So kung meron ka ng angle of intersection, you can now put that 2 dito sa ating central angle. So this is also 60 degrees, therefore. Nasundan ba? So ayun. So ganun lang. So bakit ulit naging 60? So for those na uh, possible. So anyway, so to repeat na lang. So bakit ulit naging 60? From 80, kasi si 80 galing dito hanggang dito. I-minus mo si 20 na hanggang dito lang. So yun lang. 80 minus 20 lang yan. Okay. So bakit hindi si 80? Kasi from the vertical yun hanggang sa forward tangent. Ang kailangan ng I, from the back tangent yun hanggang sa may forward tangent. So always extend the back tangent na lang. Nasunod ba? So para kitang-kita nyo yung angle of intersection. So if you already have your I, meron kang binigay na R, we can now solve for E. So for the first question, yeah. For the first question, dito na lang, number 4. So cosine na lang yan of I over 2 kasi kailanganin nyo si Rory eh. So ang Rory nasa pangalawa. Tama ba? So meron tayong R over R plus. Tama ba? Tama ba, guys? Guys. So wala kayong question? So anyway, so proceed na tayo with this one. Ayan. So sige, um, substitute na natin since we already have I. So meron tayong cosine of 60 over 2 is equal to, yung R na binigay is 200 divided by 200 plus the external distance. So E, therefore, is equal to in. So meron tayo ditong cosine of 30 is equal to 200 over 200 plus E. Yeah. So ang external distance is 30.940. And this is in meters. Yeah. Yeah. 30.90940
So next, compute for the um, middle ordinate. So computing the middle ordinate, for the middle ordinate, kailangan natin dyan ng formula, syempre. So ano yung mga formula na meron tayong middle ordinate? So wala yun sa Tori-Rori-Tor. Nandun siya sa pangalawa. Sa Halcor, Armor, and then sa Halcor M. So wala siya sa una. So either si Armor or si Halcor M. So kung iisipin natin, kung ang Halcor M, so ano na naman yung mga sinasabi niyo, sir, na Halcor na yan. Ito yun. So yung Halcor, wala namang M dyan. Ito yung M nandito, N nandito. So pag titignan nyo yung pangalawang formula na meron si M, wala pa tayong LC. Pag kailangan natin yung pangalawa naman, kung ang pangalawa ay yung ito, yung armor ang gagamitin nyo, may R na tayong naibigay dyan. Tama ba? So ibig sabihin, ito na lang kasi meron din naman tayong I na na-solve kanina. So kunin na lang natin dyan si cosine ulit. So cosine ulit of I over 2 is equal to, so nandiyan na si armor ninyo. So armor, so R over R, tsaka M. Ah ba? So R-O-R-M, di ba? Kaya armor. Armor pala yun, so dapat ganito. So anyway, ganyan na lang. Wait lang, baliktad. So so RM yun over R. So ayun pala, sorry. So armor, nabaliktad lang. So anyway, so substitute na tayo dito. So the cosine of 60 over 2 ulit. So bakit 60 pa rin? So kasi same angle lang yung kinonsider natin. So it's equal to. So di ba meron tayong 200 na binigay dyan na ano, radius. Meron tayong 200. Minus yung ating middle ordinate na small letter m over yung r natin ulit, which is 200 din naman. So the middle ordinate now is equal to ilan? Yan. So meron tayong 26. Parang malalaki yung values dito. 26.7949. So kung iisipin kasi, 60 degrees medyo nakaganyan na siya. So anyway, ito na siya. Yan na ang ating middle ordinate. So for the last question, wait lang, mali ba yung nakuha? 200 minus x over 200. Ay, wala pala sa choices. Kung titignan. Ayan. Tama ba? So, ba't kaya wala sa choices? Baka ano. Pero tama naman siya. So, ito yung tamang sagot. Wala sa choices pala. Hindi yan. Hindi yan yun. So, pero siya yung pinakamalapit. Pero, ayan. Ba't kaya? Ba? Nakuha niya din ba to base? Tama, no? 200 minus, so R more. So, R minus M over R. So, Halcor, R more, Halcor. So, tama naman siya. So, anyway, baka mali lang yung na, ano, yung na input nila. So, ayan. So, wala pala sa choices. Pero, siguro ito yung 26.79. Baka nabaliktad lang niya. So, possible, no? Ito siya. Ganyan ko na lang. Possible lang. So, possible lang siya. So, may mga ganyan din, no? Pagdating ng exam. So, yun nga lang. Um, you are
Not sure, di ba, kung ano gagawin nila kung merong mga ganitong nangyari na wala sa choices yung tamang sagot. So, I believe tama naman ito, si solution natin. Kasi formula lang naman yung ginamit natin. So, dito tayo sa number 6. So, sabi dyan, compute the stationing of a point. Ayan, so may mga concept pa pala tayo na na hindi pa na-share, which is yung concept ng stationing. So kung paano kayo mag-set up ng station, kung ano na yung kumbaga lalabelan niyo yung points using stationing yan. Yan naman. So anyway, so sabi dito, compute the stationing of point A on the curve having a deflection angle of 6 degrees from PC. So which is at 1 plus 200. So, ganito no. So, yeah, idagdag na lang natin dito. So, for the stationing, ayan. So, pagdating natin sa stationing, dalawa naman actually, syempre may isang SI, may isang English system. So, yun nga lang, pagdating sa stationing, hindi na yan binabanggit, no? Hindi na yan binabanggit kung ah, pero hindi naman. Hindi na yun binabanggit sa dulo kung anong units yung ginagamit. So one way to check kung ano yung unit na gamit ninyo, kung SI ba or yan ay English, is yung way ng pagkakasulat niya. So what I mean is, pagdating kasi sa stationing tapos naka-meters kayo, kapag naka-meters yan, ang stationing ninyo nakaganito. So 0 plus 0, 0, 0. So kung meron pang decimal, lagay niyo dito. Or normally ganyan siya. No? So kung may decimal, dugtong nyo lang siya. So ganyan lang. So station, ibig sabihin nung unang zero, yan yung thousands place. So kumbaga yung comma sana na nandyan, yan. Instead na comma yan, ginawa nilang plus. No? So ganyan. So stationing kapag meters ang unit. Kapag naman feet ang unit, so hindi naman pwedeng inches siguro, napakaliit naman na unit of ano yan, measure. Anyway, so pagdating natin ng feet, so ganito siya usually. 0, 0 plus 0, 0. So ito hindi lang limited sa 1,000. No? So kung 10,000 yan, edi meron kang 10,000 plus kung ano man yung nandiyan. So pero these all refer to their distance. So ang tinutukoy lang ng stationing, distance niya from your reference point. So distance from a certain reference point which is yung 0, 0. So kung nasaan si station 0, 0, 0, 0, yan. Nandoon ang beginning point ng stationing ninyo. So, kumbaga siya yung reference point natin siya. And ganito. So sige, kuhanin natin yung figure na ito. Wala bang figure dyan? Try ko nga mag-check kung may figure akong nakuha dito. Ito na lang. Yan. So pagdating natin sa stationing, meron tayong rules na sinusunod, no? Meron tayong rules na sinusunod dyan. So ano yung rules na yon? So para to put it simply, no? To put it simply, ang pwede mo lang daanan kapag dating sa stationing, una, yung back tangent. So dito ka lang dadaan sa back tangent. And then, dito ka lang dadaan sa length of the curve mismo. So hindi ka dadaan sa may straight path no from PC to PT. Dadaan ka sa mismong kurbada. So ganun. So normally yun na yun. Yun na yung ating rule para dito, no? So ang pwede mo lang daanan, i-highlight na lang natin. So pwede ka lang dumaan dito and pwede ka lang dumaan dito. So, yung dalawang yan lang ang pwede nyong daanan pag nag-i-stationing na kayo. So, kung ang binigay is station PT, tama ba? Pag binigay station PT, so kung gaano kalayo yan sa kung anumang reference yan ng ating so kung sino mang nagle-layout, no? So, kung binigay yung stationing ng PT, tinatanong yung stationing ng PI, huwag kang babalik dito, no? Kasi
ang gagawin lang naman dyan, plus minus na lang yan ng distance na dadaanan ninyo. Nasunan ba? So the stationing, kung meron kang reference station, plus minus na lang yan ng dadaanan ninyong, syempre, ng dadaanan ninyong ah, length, no? Papunta doon sa hinahanap ninyong stationing. So pwedeng bumalik, pwedeng ah, mag-move forward, syempre, no? So usually mag-move forward. Pero pwede kang bumalik-balik. So yun. So ang allowed lang dito na direction, pag ganito. So actually pwede naman. So basta dito ka dadaan pag PC tsaka PI. So ang pinakamababang station, wag yung kakalimutan, ang pinakamababang station, si station PC. No? So nandyan ang pinakamababang station. So para makuha yung station PI, magmo-move ka pa ganito lang. So pag ganyan, ang movement ninyo, papunta kay P. So, ibig sabihin, mas malayo si PI kesa kay PC. Kasi nga, ito ang beginning point eh. So, ibig sabihin, nandyan ang pinakamalapit sa reference point rin. So, pag makukunin niyo yung stationing ng PI, PC, punta ka kay PI, dagdag mo na lang ito, which is, ano ulit yan? Yung tangent distance T. Nasundan ba? So, dadaanan mo yung tangent distance T, ayan. Yun na yung stationing ng PI. So pag binigay yung stationing ng PI, tapos kailangan mo yung stationing ng PT, huwag kang didiretsong pa ganyan kasi bawal daanan yan. No? Kumbaga, close yung daan dyan. So ang gagawin mo, babalik ka kay PC, tsaka ka, tsaka ka dadaan dito sa may length ng curve mismo. Huwag niyo kakalimutan yun. So hindi pwedeng daanan ito. So yun na lang, hindi pwedeng daanan. Nasundan ba? So, ayan. So, pag meron ka namang stationing kay PT, tapos kailangan mo si PI, so babalik ka na ngayon dito. So, pag bumabalik, guys, yan ay ma-minus. Kapag nagmo-move forward, yan ay ipla-plus sa stationing. So, yun na. So, para to be perfectly clear, no, dito sa ating rules sa pag-station sa ating simple curve. So, yun na. Kasi yun na yung tinatanong dito. Ano daw yung stationing ng isang point? Sabihin natin daw point A, on the curve having a deflection angle of 6 degrees from PC, which is at station 1 plus 200. So, kunin lang natin itong figure. Tapos lakihan natin. Tapos bawasan na lang natin. Hindi naman kailangan na to. So, isa na natin pa. So, para hindi siya nakakahilo. Yan. Liitan na lang natin to. So, ganyan na lang. So, para mas malaki yung figure natin. Yes, para mas makita natin. Yan. So, ayan. So, sige, i-continue natin. Ulitin natin yung question. The stationing daw of point A on the curve having a deflection angle of 6 degrees from the PC. So, pag sinabing deflection angle from a certain tangent, so pwedeng tangent na back tangent, yun yung dadaan kay PC. Or yung dadaan kay PT, yun yung ending point kasi natin, no? So, PT, which is yung forward tangent naman natin dyan. So, ayan. So, dito, from PC naman yung binanggit dyan, ibig sabihin, mas malapit siya kay PC. No? So, most likely, mas malapit yung point A natin kay PC. So, alisin na rin natin to para hindi nakakahilo. Yan. So, hahanapin natin ngayon dito yung location ng isang point. Sige, mag-read naman tayo. So, kukunin natin dito yung location ng point A. Siyempre, no, para makapag-station ka, kailangan alam mo yung location ng point A na yun. So, para makuha natin yung location, kailangan natin ng properties. So, dito na natin ma-apply yung sinasabi natin kanina na pwede kang
No? So kung meron kang original na simple curve, pwede kang mag-analyze muna ng maliit na part ng simple curve na yun. So pero ang mariretain lang na property niya would be yung radius of curvature, no? So syempre, no, pag kinonect natin itong A papunta dito kay yan. Pag kinonect natin yan papunta dito kay center, this is still radius which is 200 naman yan kanina. Hindi makita. Hindi makita sa ano, live. Dito na lang, i-block na lang natin. Ayan. So kapag nag-consider ka lang ng certain part of a simple curve, analysis pa rin ng simple curve yun. Nasunan ba? So pwede mong i-extract yan, mag-drawing ka lang ng tangent dyan. Ito na yung mali na simple curve mo, di ba? Yan na yun. So pero dito, wag na lang para hindi tayo malito, no? So dito na lang tayo mag-base sa figure na lang. So yun na lang muna pansinin yung iba dyan. So anong sabi doon sa problem, sa question? Yung deflection angle daw dito kay A, so yung deflection angle daw dyan kay A is 6 degrees. So pakita natin paano yung itsura nung deflection angle na 6 degrees. Bay natin. Ano lang. So para makuha natin yung 6 degrees, kailangan natin yung chord. Siyempre, from PC daw yun, edi doon tayo kay PC, di ba? So doon tayo mag-reference kay PC. So si PC, yan. Hanggang kay A, yung chord na nabuo dyan, ito, ang angle daw niya with respect to the tangent, syempre kay PC na rin, yan yung 6 degrees. Nasunod ba? Yan yung 6 degrees. So, paano natin magagamit yung 6 degrees para makuha natin yung, so ano yung kailangan natin kunin dyan? Makuha natin yung stationing ng A. So para sa stationing ng A, ano ba ang meron tayong station na binigay? Yung station daw ni PC. So yung stationing ng PC natin is at station 1 plus 200. So kung meron ka ng stationing sa point na yan, so tignan mo na lang kung saan ka dadaan para mapunta ka doon sa point na kinukuhanan mo naman ng station, which is point A this time. So anong dadaanan natin ano ang dadaanan natin? So kung ang allowed lang si back tangent, ito, tapos ito. So syempre, dumaan tayo dito na lang. Tapos, wag mo nang iabot hanggang dun sa dulo. Hanggang dito lang kay A. So ano ulit itong na-highlight na distance? Yan yung length of the curve hanggang dito lang kay A. So length of the curve hanggang dyan lang kay A. So di ba kapag length ng curve, pwede naman nating makuha actually yung length ng curve using yung formulas pa rin ng simple curve kasi di ba sabi natin, if meron kang original na simple curve and you are to take just a certain part of it, some part of it, kumbaga, certain some ano, mas maliit doon sa ano, original na simple curve. Analysis lang din yun ng simple curve ninyo, no? So, na mas maliit. So, ang mariretain lang na property, sabi natin, yung radius of curvature, no? So, syempre, conversely, yun ay na-retain na din yung degree of curvature. Pero, generally, yung radius of curvature parehas pa rin. So, ang kailangan natin dito, yung central angle niya. Ito. Kasi kapag nakuha natin yung central angle ng curve na ito, so from PC to A, di ba? So imagine niyo isa siyang separate, no? Isa siyang separate na simple curve, parang gano'n. So kung meron ka ng deflection angle ng simple curve na yan, so parang sige, para mas ma-figure natin, mag-drawing tayo ng tangent line pa dito. Yan, mga ganyan. Wait lang. Yan. So kung i-consider mo ito as another simple curve, parang ganyan yung itsura niya. Tama ba? Parang ganyan yung itsura niya. So anyway, so hindi naman natin kailangan yan gaano. No? So meron tayo ditong tangent line lang. Pero alisin na natin para hindi mahirap i-visualize. So just analyze this one as a simple curve. So yun na. So anong sabi natin kanina about your deflection angle? Deflection angle is half of the central angle. So kung titignan ninyo, yung central angle ng maliit na simple curve na ito is ito. Tama ba? Yan na yung central angle niya. So pag dinivide mo daw kung anong angle yan, sa 2, kasi kalahati daw eh.
lalabas daw yung deflection angle doon. So bakit yun yung central angle na i-consider natin para sa deflection angle na yan? Kasi ito yung central angle na nag-subtend. Pag sinabing subtend, nagdugtong doon sa ating arc dito, pag ganyan. So dinugtong niya yung dalawang arc